Kabanata 1681. Iyon ang gusto niya. Gusto mong humingi ng tawad. Oo naman. Tinuro ng team leader ang babaeng pansamantalang manggagawa at sinabing, humingi ka lang ng tawad sa kanya. Kung taos puso ka, maaari kong gamitin ang paghuhusga. Umupo ng tuwid ang babaeng pansamantalang manggagawa at mayabang na itinaas ang ulo. Gusto mo akong awayin. Hindi ka qualified. Ang pansamantalang manggagawa ay walang pakialam kay Thomas. May suporta pa rin siya, kaya nagagawa niya ang lahat ng gusto niya. Sa wakas ay alam na ni Thomas kung bakit ang isang pansamantalang manggagawa ay maaaring maging napakayabang at matapang. May umaatres pala sa kanya. Tinitigan niya ang mga ito nang hindi nasisiyahan at ang kanyang titig ay puno ng galit. Alam ni Emma ang karakter ni Thomas, kaya mabilis niyang hinaila ang manggas ni Thomas at bamulong. Ang isang tao ay maaaring tumagal ng pansamantalang mga pag-urong. Mas mabuti na ang paghingi ng tawad kaysa makulong ng 5 araw, di ba? Kailangan pa nating irehistro ang kapanganakan ng ating anak na babae. Huwag ipagpaliban ito. Pilasin mo, gawin mo. Oo, ang isang tao ay maaaring tumagal ng pansamantalang mga pag-urong. Gayunpaman, hindi siya maaaring humingi ng tawad sa ilang bagay. Ang nangyari ngayon, halimbawa, ay isang usapin ng prinsipyo. Gusto mo humingi ako ng tawad sa isang mapagmataas na basura. Gusto mo, malamig niyang sabi. Agad na nagbago ang ekspresyon ng babaeng pansamantalang manggagawa. Hinawakan niya ang braso ng team leader at sinabing, Mr. Wilson, tingnan mo, ayaw niyang humingi ng tawad. Ang pinuno ng pangkat ay naging nagtrabaho din. Okay, matapang ka. How dare you insult our officer? Isang tao, halika at arestuhin ang brat na ito na hindi gumagalang sa batas. Kapag nawalan ng kapangyarihan ng isa, siya ay minamaliit at aapihin ng iba. Hindi inaasahan ni Thomas na makakatagpo ng ganitong sitwasyon. Siya ang Diyos ng digmaan. Ang gayong marangal na presensya ay talagang pinahiya ng isang pansamantalang manggagawa. Wow! Talagang wala sa kontrol ang Southland District. Mula nang bumaba si Thomas sa pwesto, wala nang taong namamahala sa Southland District. Lahat ng uri ng masasamang tao ay lumitaw na nagkakagulo at wala silang kinatatakutan. Galit siya. Nang lumabas ang mga pulis at naghanda para arestuhin si Thomas, may biglang dumating na sasakyan sa pasukan. Ito ay isang kotse na pag-aari ng konseho ng lungsod. Natigilan ang lahat ng mga pulis. Bakit pupunta doon ang sasakyan ng konseho ng lungsod? Nang bumukas ang pinto, lumabas sa kotse ang isang medyo may edad na lalaki. Kinilala ng lahat ng tao bilang si Fergus Morgan, ang sekretarya ni Vincent. Natigilan ang mga pulis. Bakit pupunta doon si Mr. Morgan? Walang oras ang lahat para bigyang pansin si Thomas. Ang pinuno ng pangkat, lalo na, ay tumakbo sa pasukan sa mismong sandaling iyon. Umisi siya at sinabing, Wow, Mr. Morgan, anong dinadala mo dito? Si Mr. Brown ba ay nasa pink of health kamakailan? Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Fergus habang galit na sinabi niya, maayos naman siya pero muntik mo na siyang mamatay sa galit. Ha? Muntik nang matamba ang team leader dahil sa pagkabigla. Hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na galitin si Vincent. Napangiti ang team leader at sinabing, Oh, boy. Mr. Morgan, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako ganoon katapang. Talagang hindi ako maglalakas loob. Hindi ka maglalakas loob. Tinuro ni Fergus si Thomas. Tanungin kita, huhulihin mo ba si Mr. Mayo? Mr. Mayo. Tinulyapan ng team leader si Thomas bago sumimangot at sinabing, Oo, handa akong arestuhin siya dahil hindi niya tayo nirerespeto. Gumagawa siya ng eksena rito at gusto pa niyang atakihin ang mga pulis. Tinadya ng pinuno ng pangkat na gawing mas seryoso ang krimen ni Thomas upang makaiwas siya rito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nabili ni Fergus ang kanyang kwento. Napangisi si Fergus at nagtanong, kilala mo ba kung sino siya? Umiling ang team leader. Nagpatuloy si Fergus. Ang pangalan niya ay Thomas Mayo. Siya ang taong nagligtas kay Mr. Brown mula sa kamatayan. Siya rin ang tumutulong na gumaling si Mr. Brown. Kung huhulihin mo si Mr. Mayo, pipigilan mo si Mr. Brown sa paggaling. Tinusubukan mo bang patayin si Mr. Brown? Parang napakaseryoso niyan. Hindi inaasahan ng pinuno ng pangkat na ang lalaking ito ay si Thomas, ang mahusay na doktor na nagpagaling kay Vincent. Napalunok siya at nakaramdam ng matinding takot. Ham. Matagal na nauutol ang team leader at hindi makapagbitaw ng kumpletong pangungusap. Ano pa ang masasabi niya?
Pinaganya niya ang kanyang nasasakupan at ginawa ng masama si Thomas. Noong una ay naisip niya na si Thomas ay isang hamak na karakter na walang magandang background, kaya maaari niya lamang itong sugpuin. Sa kanyang pagtataka, si Thomas ang tagapagligtas ni Vincent. Sa pagkakataong ito, naligay na talaga siya sa gulo. Nakaramdam siya ng pag-aalala kapag naiisip niya iyon. Sigh. Kabanata 1682. Wala talagang masabi ang team leader ngayon. Hindi rin niya alam kung paano haharapin si Thomas. Anong balak mong gawin ngayon? Gusto mo pa bang hulihin si Mr. Mayo? Malamig na tanong ni Fergus. Arestuhin pa rin siya. Hinding-hindi siya maglalakas loob na gawin iyon kahit gaano pa siya katapang. Umiyak ang pinuno ng pangkat at sinabing, "Nako, Mr. Morgan, ano ang pinag-uusapan mo? Nakagawa na ako ng isang pagkakamali. Paano ako patuloy na magkakamali? Si Ginoong Mayo ang tagapagligtas ni Ginoong Brown. Kahit anong mangyari, hindi ko siya hahayaang makaranas ng anumang pinsala." Ang ilang mga tao ay hindi maaaring magtaas ng kanilang mga ulo kapag sila ay ibinaba sa isang bingo. Habang mabangis ang team leader kanina, medyo tuta na siya ngayon. Umalaklak siya at sinabi kay Thomas, Mr. Mayo, I'm really sorry about just now. Dapat hindi kita kinausap ng ganyan. Sa totoo lang, kasalanan ng pansamantalang manggagawa ang buong bagay na ito. Nakakatawa para sa kanya na gawin ang kanyang mga kuko sa oras ng trabaho. Nagtawanan ng lahat. Kinampihan niya ang pansamantalang manggagawa noon, ngunit siya ay naging isang matuwid at patas na tao ngayon. Kahanga-hanga kung gaano siya kabilas nagbago ng panig. Tumikim si Emma bago niya sinabing, kung gayon, paano ang pagpaparehistro ng aming anak na babae? Gagawin ko agad para sa iyo. Pinalayas ng team leader ang pansamantalang manggagawa bago siya personal na umupo at inasikaso ang usapin para kay Emma. Siya ay may seryosong saloobin sa pagtatrabaho. Napakaganda sana kung sa simula pa lang ay ganyan na ang ugali niya. Ngunit, sa halip, nagdulot siya ng napakaraming problema. Habang ginagawa ni Emma ang pagpaparehistro para sa sanggol, sinenyasan ni Fergus si Thomas. Naunawaan ni Thomas ang kanyang senyales at pareho silang pumunta sa isang sulok. Pamulong si Fergus, Mr. Mayo hiniling sa akin ni Brown na dalhin ito sa iyo. Palihim niyang ipinasa ang isang bag kay Thomas. Kinuha ito ni Thomas kay Fergus. Alam niya kung ano ang nasa loob ng bag bago pa man niya ito buksan dahil pamilyar na pamilyar siya sa bagay na nasa loob. Ito ay isang baril. Sabi ni Fergus, natakot si Mr. Brown na nasa panganib ka kaya sinadya niyang mag-apply para makuha ito para sa iyo. Sana hindi mo na kailangang gamitin. Tahimik na inilapag ni Thomas ang baril. Dahil ito ay nagpakaba kay Vincent, ipinahiwatig nito na si Thomas ay haharap sa isang napakahirap na bagay. Ano ang mangyayari sa Blackwater Dock sa loob ng 3 araw? Ito ay nagkakahalaga ng pag-iisip tungkol dito. Paki-thank you ako kay Mr. Brown, sabi ni Thomas. Sige, ipapasa ko ang mensahe mo sa kanya. Pagkatapos, umalis si Fergus at isang malaking grupo ng mga tao nang kumaway sa kanya mula sa likuran. Ang kanilang pagiging magalang ay tila hindi sinsero at mababa. Samantala, natapos na ni Emma ang paghawak ng birth registration. Kaya naman, umalis si Emma kasama si Thomas at nagmaneho sila pauwi. Habang nasa daan, curious na nagtanong si Emma, ano ang sinabi sa iyo ni Fergus ngayon? Paliwanag ni Thomas, wala siyang sinabing specific. Pinakiusapan niya lang akong mag-ingat. Kung may magtangkang mangbuli sa akin, darating si Mr. Brown at itataguyod ang hustisya para sa akin. Iyan ay medyo maganda. Kung saan, kailangan nating pasalamatan si Mr. Brown para sa nangyari ngayon. Kung wala si Mr. Brown, baka nahuli ka na naman, masayang sabi ni Emma. Inaresto. Kung gusto ni Thomas, maaari niyang ipalabas ang kanyang hukbo anumang oras. Gayunpaman, hindi ito ang oras upang ipakita ang kanyang kakayahan. Upang makitungo sa Art Trading Corporation, kailangan niyang maging mahinahon at pigilan ang sarili sa ngayon. Siya ay mag-iipon ng kanyang mga mapagkukunan hanggat maaari at ilalabas ang mga ito ng paunti-unti. Kabanata 1683. Tahimik niyang hinawakan ang baril sa kanyang damit at may malamig na kinang sa kanyang mata. Art Trading Corporation, hindi pa ito tapos. Sa silid ng Board of Directors sa loob ng gusali ng Art Trading Corporation, nakaupo sa upuan si Bernard Vadestas, ang Deputy Director ng kumpanya. Siya ang kapatid ni Sylvester at ang panganay na anak ng padre de pamilya. Siya ang namamahala sa Southland District.
Masasabi ng isang tao na ang kasalukuyang mga tagumpay ng Art Trading Corporation ay pawang salamat sa pagpapalawak ni Bernard. Sa sandaling ito, casual na sinabi ni Bernard habang hinihiwa ang mansanas, Sylvester, masyado kang walang ingat lately. Ang iyong mga aksyon ay nagdulot ng malaking pinsala sa Art Trading Corporation. Pinag-uusapan niya ang kamakailang serye ng mga paghaharap ni na Sylvester at Thomas. Malamig na sabi ni Sylvester, I wasn't reckless. Ang lahat ng ito ay dahil si Thomas ang nag-provoke sa akin. Bilang miyembro ng Board of Directors ng Art Trading Corporation, ipapahiya ko ang Art Trading Corporation kung pipiliin kong manahimik kapag provoke ako ng isang brat. Siya ay makatwiran. Sabi ni Bernard, walang nasama kung tumugon ka sa provocation ni Thomas. Ang problema ay natalo kapag katapos sumagot sa kanya. Talagang natalo ang Art Trading Corporation sa Southland District. Malaking bagay ito. Malamig na sumingot si Sylvester at walang masabi. Ang pagkawala kay Thomas ay isang bagay na hindi niya makakalimutan. Patuloy na sinabi ni Bernard, wala kang kailangang gawin sandali. Maglaan ng oras na ito para huminahon. Magkakaroon ng malaking batch ng mga kalakal na darating sa loob ng 3 araw. Ayokong may mangyari na aksidente, kaya sa panahong ito, dapat manatiling kalmado. Huwag magdulot ng anumang gulo. Kapag naproseso na ang batch ng mga kalakal na ito, natural na tutulungan kitang harapin ang problemang ito at alisin si Thomas. Taglit na natigilan si Sylvester at nagtanong, Bernard, ang ibig mong sabihin ay may darating na malaking batch ng mga paninda. Kung gayon ang Art Trading Corporation ay kikita muli ng malaking pera. Kumita sila, syempre. Sabi ni Bernard, ngunit ang perang ito ay hindi madaling darating. Mark of River Mountain at ang mga opisyal ay nakatutok na sa atin. Ang ating kontrol sa Southland District ay maaaring bumagsak anumang oras. Umiti si Sylvester. Paano ito bumagsak? Tayo ay mga Diyos sa Southland District. Sino ang maglalakas loob na tumayo laban sa atin? Tumawa si Bernard. Gusto ni Thomas. Well, walang masabi si Sylvester. Talagang binugbog siya ni Thomas, ngunit wala pa ring paraan upang tumugon si Sylvester. Hahayaan ko si Thomas na manatili sa kanyang mataas na kabayo sa loob ng isa pang 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, tuturuan ko siya ng leksyon. Pagkasabi nun, tumayo si Sylvester at naglakad palabas. Walang magawang umiling si Bernard habang nakatingin sa walang kakayahan na nakababatang kapatid. Bamantong hininga siya at sinabing, malaki na siya, pero parang bata pa rin ang ginagawa niya. Pagkatapos niyang magsalita ay muli niyang binuksan ang computer. Pinuksan niya ang larawan ni Thomas at sinabi sa sarili, si Thomas Mayo, ang dating punong opisyal na namamahala sa Southland District, ay kasalukuyang isang ordinaryong tao. Ordinaryong tao ka pa ba talaga? Napakakulit ni Bernard at inilagay ang litrato ni Thomas sa isang Photoshop program. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang ulo sa katawan ng baboy. Well, mas bagay ito. Baboy ka. Ngunit manibiro kita sa pagsasabi na isa kang baboy kung isasaalang-alang ang katotohanan na kinakaharap mo ang Art Trading Corporation. Sa isip ni Bernard, ilang plano na ang pakikitungo kay Thomas ay nagawa na, ngunit lahat ng mga ito ay maipapatupad lamang pagkatapos ng ligtas na pagdating ng mga kalakal makalipas ang 3 araw. Ang hindi alam ni Bernard ay hindi lang sila ang nagpuntirya ng batch ng mga paninda. Sina Thomas at Vincent ay nakatuon ang kanilang mga mata sa mga paninda noon pa man. May paparating na bagyo. Kabanata 1684. Sa sumunod na 3 araw, maulan sa Southland District. Araw-araw umuulan. May mga payong ang mga naglalakad sa kalye, kaya hindi nila makita ang maulap na kalangitan. Nakapagtataka, ang 3 araw na ito ay ang pinakatahimik na 3 araw sa Southland District. Walang nangyaring malaking bagay at wala ring kriminal na aktibidad. Para itong paraiso sa lupa. Ngunit ang ganitong uri ng kalmado ay naglalagay lamang sa mga tao sa gilid ng higit pa. Ito ay dahil ang Southland District ay hindi paraiso. Nagkaroon ito ng bahagi ng mga kasalanan. Kapag ang mga kasalanang ito ay hindi nakikita, hindi ito nangangahulugan na nawala na ang mga ito. Nakatago sila, naghihintay ng pagkakataong sumiklab. Malaking kasamaan ang darating. Makalipas ang 3 araw. 10:00 ng gabi. Nakasuot ng itim na damit si Thomas at may dalang baril sa kanyang balakang. Pagkatapos, lumabas siya ng bahay, dumaan sa ambon, at sumakay sa kotse. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, pinaandar na niya ang makina at umalis.
Sa loob ng bahay, nakaupo si Emma sa sopa. Bagamat ang kanyang mga mata ay nakatuon sa TV, ang kanyang pag-iisip ay matagal nang sumunod kay Thomas. Sinabi sa kanya ni Thomas na lalabas siya para makipagkita sa isang matandang kaibigan, ngunit hindi niya sinabi kung sino ang matandang kaibigan. Sino ang makikilala niya? Kung may pupuntahan na naman ba siyang mapanganib? Hindi mapalagay si Emma. Nakaramdam tuloy siya ng takot na baka makaharap si Thomas ng panganib sa labas. Mamantong hininga siya, sinusubukang huwag mag-overthink hanggat maaari. Sinubukan niyang isawsaw ang sarili sa mga teleserye, ngunit hindi niya maalis ang kanyang pag-aalala tungkol kay Thomas. Nagpapanik na talaga siya. Sa daan, nag-iisang nagmamaneho si Thomas sa napakadilim na aspaltong kalsada. Patuloy ang pagbuhos ng ulan, tumama sa bintana. Pinuksan niya ang mga wiper na regular na umiindayog mula sa gilid hanggang sa gilid. Hindi malayo ang Blackwater Dock. Matapos magmaneho ng mahigit 20 minuto, dumating si Thomas sa pantalan. Ito ay isang pantalan na espesyal na ginamit para sa pagbabawas. Ito ay isang ruta ng kalakalan sa pagitan ng mga pangunahing lungsod sa Summerland. Ito ay hindi kapansin-pansin at tila hindi isang espesyal na bagay. Pero dahil pinaponte ni Vincent si Thomas dito, dapat may problema. Matapos ihinto ni Thomas ang sasakyan, tahimik siyang bumaba ng sasakyan. May hawak siyang itim na payong at naglakad sa ilalim ng madilim na kalangitan. Kung ang mga tao ay hindi tumingin mabuti, hindi nila mapapansin ang kanyang pag-iral. Hindi niya alam kung ano ang kailangan niyang makita. Kaya naglakad-lakad siya sa tabi ng pantalan sa kanyang kalooban, pinapanood ang mga kaawa-awang kulis na nagbabawas ng mga paninda sa kalagitnaan ng gabi sa malakas na ulan. Lahat ay pagod, ngunit kailangan nilang gawin ito upang kumita ng pera. Ang mga taong ito ay lubhang nakakaawa. Lumipas ang oras at sa wakas, 11:00 na ng gabi. Ito ang oras na hiniling ni Vincent kay Thomas na pumunta. Ano kaya ang mangyayari sa ganitong oras? Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng mahabang beep. Tumingin si Thomas sa direksyon ng tunog ng busina at nalaman niyang may nakadaong na barko sa pantalan. Ibinaba ang gangplank at patuloy na nakasakay ang mga kuli para ay diskarga ang mga kalakal. Dumating ang barkong ito ng 11:00. Mukhang wala naman itong problema. Ngunit masigasig pa ring matuklasan ni Thomas ang isang bagay. Mayroong isang hindi kapansin-pansing simbolo sa busog ng barkong ito at ang simbolo na iyon ay ang logo ng Art Trading Corporation. Ang barkong ito ay pag-aari ng Art Trading Corporation. Kailangang malaman ng isa na ang Art Trading Corporation ay isang nangungunang kumpanya sa Southland District. Masasabing ito pa nga ang pinakamalaki at pinakamalakas na kumpanya, ngunit ngayon, ang kanilang mga paninda ay inihahatid na ng gayong di mapansing maliit na barko. Ito ay isang maliit na, masyadong low-key. Sa impresyon ni Thomas, ang Art Trading Corporation ay hindi isang mababangki na kumpanya. Kaya, lumakad siya at tumayo sa pantalan para manood. Isang mas mahimalang bagay ang nangyari. Matapos manood si Thomas nang wala pang 3 minuto, dumating ang isang walang sando na matipunong lalaki. Tinapik niya ang balikat ni Thomas at malakas na sinabi, "Hoy, anong tinitingin-tingin mo?" Ang lakas ng kamay ng matipunong lalaki ay napakalaki at gumamit siya ng matinding puwersa nang tapikin si Thomas. Kung ordinaryong tao lang si Thomas, ilang tapik lang siguro ay nakahandusay na sa lupa. Ngunit si Thomas ay hindi isang ordinaryong tao. Walang pinagkaiba ang mga tapik ng matipunong lalaki sa pagkiliti sa katawan ni Thomas. Hindi niya naramdaman ang kahit katiting na bagay. Medyo nabigla ito sa matipunong lalaki. Hindi siya nilinggan ni Thomas. Tumingin lang siya maliit na barko at mahinahong sinabi, "Pinapanood ko lang kung paano ibinababa ng Art Trading Corporation ang mga paninda." Natigilan ng matipunong lalaki. Walang kawili-wili tungkol sa pagbabawas ng mga kalakal. Siyempre, ito ay kawili-wili, sabi ni Thomas. Ang isang kumpanya na kasing laki ng Art Trading Corporation ay talagang gumagamit ng isang maliit na barko upang maghatid ng mga kalakal. Kailan pa sila naging sobrang low-key? Biglang nagtanong si Thomas, "Alam mo ba kung ano itong batch ng mga paninda mula sa Art Trading Corporation?" Sumimangot ang matipunong lalaki at walang sinabi. Nagpatuloy si Thomas sa panunood. Ang batch ng mga kalakal na iyon ay nakaimpake lahat sa isang cube box na may gilid na haba ng 1 metro. 2 kuli ang nagdala ng isa para ay diskarga ito. Mukhang napakabigat. Iniisip niya kung ano ang nasa loob.
Sinabi ng matipunong lalaki na may malamig na mukha, sapat na ba ang nakita mo? Pwede bang umalis ka na? Sumagot si Thomas, gusto ko talagang malaman kung ano ang nasa kahon. Wala itong kinalaman sa iyo. Magwala ka. Hindi na hinayaan ng matipunong lalaki si Thomas na patuloy itong panoorin. May pakiramdam siya na tiyak na hindi basta-basta si Thomas na dumadaan at maaaring magdulot siya ng kaguluhan sa lugar. Kaya, hinawakan ng matipunong lalaki ang balikat ni Thomas at gusto siyang kalagkarin. Ngunit isang nakakahiyang eksena ang nangyari. Si Thomas ay nakatayo doon na parang isang bato na matatag. Ilang beses na sinubukang kalagkarin ng matipunong lalaki si Thomas, ngunit nabigo ito. Hindi naman siya mahina, ngunit hindi ba niya nagawang kalagkarin ang isang ordinaryong tao? Kabanata 1685. Naging balisa ang matipunong lalaki. Iniabot niya ang kanyang mga kamay at gustong abutin si Thomas, ngunit iniwasan ni Thomas ang paggalaw. Masyadong malaki ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawa. Sa sandaling iyon, isang mas hindi inaasahang bagay ang nangyari. Nadulas ang dalawa sa mga kuli. Maaaring dahil sa sobrang pagod o madulas ang lupa dahil sa ulan. Nahulog sa lupa at 2 beses nagwamulong ang kahon na dala nila. Sa paggulong ng kahon, may sumigaw mula sa loob. Iyon ay ang sigaw ng isang maliit na batang babae. Ngayon, lahat ng naroroon ay natulala. Nagpalitan ng tingin ang mga kuli at tumingin sa kahon na nahulog sa lupa. Pagkatapos, tumingin sila sa mga kahon na dala nila at tumigil sa paggalaw dahil sa takot. Hindi kaya may mga tao sa loob ng lahat ng mga kahon. Ang mga kalakal na dinadala ng Art Trading Corporation ay pawang mga tao. Ang lahat ng mga kuli ay hindi pa nakakita ng ganoong eksena, gaano man sila katapang, hindi sila naglakas loob na maghatid ng mga tao. Bahagyang kumunat ang noo ng namamahala sa paghahatid. Alam niya na ang mga bagay ay masama. Kaya, sumigaw siya, anong ginagawa niyo? Pilasin mo at ilipat ang mga gamit. Sabi ng isang kuli, pero parang may tao sa loob ng box. Umiti ang kinauukulan. Anong tao? Sa loob ng kahon ay ilang mamahaling alak. Malamang nabasag ito nang bumagsak sa lupa kanina lang. Nagkamali kayo ng pagkarinig. Walang isip lang ang makakarinig nito. Patuloy na sinabi ng kinauukulan, ilipat mo. Kung mabilis kayo, doble ang babayaran ko sa inyo sa pagkakataong ito. Money talk. Nang marinig ng lahat ng mga kuli ang double pay, wala na silang pakialam sa anumang bagay. Hindi mahalaga kung ano ang nasa kahon. Ang mahalaga ay pera. Hanggat sapat ang pera, gagawin nila ang anumang sinabi sa kanila. Ito ay dahil imposibleng mabuhay ng walang pera sa mundong ito. Sakto namang naglakad si Thomas. Ang ibang tao ay maaakit ng pera, ngunit hindi niya gagawin. Ang ibang tao ay matatakot na lumapit dahil sa takot, ngunit hindi niya gagawin. Ang ibang tao ay pumikit, ngunit hindi niya gagawin. Naglakad si Thomas sa kahon sa harap ng lahat. Hinawakan niya ang payong at pinindot ang kahon. Nagpalitan ng tingin ang 2 kuli dahil hindi nila naiintindihan ang kanyang ginagawa. Hoy, anong ginagawa mo? Huwag mong istorbohin ang trabaho namin. Mahinaong sinabi ni Thomas, hindi mo ba narinig? May sumisigaw na batang babae sa loob. May tao sa loob. Tao. Imposible. Mali ang narinig mo. Maglalakad na sana ang 2 kuli para ilayo ang kahon, ngunit idiniin ni Thomas ang kanyang bigat dito. Imposibleng ilipat ito ng ibang tao. Sa sandaling iyon, ang taong kinauukulan ay lumapit at pinagalitan, sino ka? Anong ginagawa mo dito? Magwala. Kung hindi. Tinitik niya ang kanyang mga daliri at agad na lumapit ang isang malaking grupo ng matipunong lalaki. Hindi nakayanin ng isang matipunong lalaki si Thomas ngayon. Ngunit ngayon, nagkaroon ng malaking grupo kaya naniwala siya na maaari nilang harapin siya. Hindi nag-alala si Thomas. Tahimik niyang nilagay ang kamay sa bewang. Pagkatapos, inilabas niya ang baril at pinaputok ang baril sa langit. Bang! Dahil sa putok ng baril, napahiga ang lahat sa lupa sa takot. Takot silang mabaril. Sino siya? Bakit may baril siya? Walang sinabi si Thomas sa kanila. Itinutok niya ang baril sa lock ng kahon at pinaputok ito ng 2 beses. Na-unlock ang lock. Pilit na binuksan ni Thomas ang kahon. Pagkatapos, tumingin ang lahat. Nakita nila na talagang may maliit na batang babae sa kahon. Ito ay isang maliit na batang babae na halos 10 taong gulang. Nakasuot siya ng manipis na damit at nakakulot sa kahon.
Nakakaawa ang itsura niya. Ang kakaiba ay ang batang babae na ito ay hindi katulad ng mga ordinaryong tao. Ang daming bulaklak sa ibabaw ng katawan niya. Oo, may mga bulaklak. Noong una, inakala ni Thomas na ang mga bulaklak na iyon ang mga paninda sa kahon. Ngunit pagkatapos niyang tingnang mabuti, nalaman niyang tumubo talaga ang mga bulaklak na iyon sa katawan ng batang babae. Ang mga ugat ng mga bulaklak ay nasa loob ng katawan ng batang babae. Mga halamang tumutubo mula sa isang tao. Para siyang halimaw sa isang science fiction na pelikula. Ang mga tao ay palaging nagsasalita tungkol sa mga tao sa isang vegetative na estado na hindi makapagsalita at gumagalaw tulad ng mga halaman. Ngayon, nalaman ni Thomas kung ano ang tunay na taong halaman. Tao pa rin ba ang batang babae na ito? May 12-dosenang bulaklak na tumutubo mula itaas hanggang ibaba ng kanyang katawan. Bagamat hindi pa sila namumukadkad at mga flower buds pa lamang, makikita na ang mga bulaklak ay may matingkad na kulay. Kasabay nito, may iba pang natuklasan si Thomas. Puno ng takot ang mga mata ng batang babae. Hindi yun normal na takot. Ito ay isang uri ng takot sa pagitan ng mga species. Tila ang mga tao ay lubhang nakakatakot sa batang babae. Ito ay tulad ng isang puting kuneho na nakikipagkite sa isang malaking lobo. Ito ay isang uri ng takot na makakita ng isang natural na kaaway. Maaaring ang batang babae na ito ay talagang hindi isang tao, ngunit isang hindi kilalang espesyal na species. Posible ba ito? Hindi mabilang ang mga pagdududa sa puso ni Thomas. Anong uri ng mga lihim ang nakatago sa likod ng Art Trading Corporation? Kabanata 1686. Ang hitsura ng maliit na batang babae na ito sa harap nila ay nagdulot sa lahat ng naruroon na nawala ng malay at walang kaalam-alam. Lalo na nang malaman nilang tumubo talaga ang mga halaman sa ibabaw ng katawan ng batang babae. Ang mga kulis ay natakot lahat. Nagtago silang lahat sa isang sulok dahil takot silang nasaktan ng halimnon na ito. Actually, dapat naisip nila. Kung talagang ganoon kalakas ang halimaw na ito, hindi ito maikukulong sa kahon ng ganito kadali at dinadala ng mga taon bilang mga kalakal. Tumayo si Thomas sa ulan na may dalang payong at tiningnan ng batang babae sa kahon. Lumaki ang matinding awa sa kanyang puso. Nagkaroon din siya ng isang anak at ito ay isang anak na babae. Kung may naghatid sa anak na babae ni Thomas bilang mga kalakal, tiyak na pira-piraso ni Thomas ang taong iyon. Inilahad ni Thomas ang kanyang kamay sa batang babae habang gusto niya itong ilayo. Ngunit ang maliit na batang babae ay hindi nang ahas na lumabas sa kahon. Siya ay tulad ng isang pinaamo na unggoy at anumang aksyon ay matatakot sa kanya. Nakayuko siya sa pinakaloob ng kahon. Napakurap siya at puno ng takot ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid at bawat isa sa kanila ay may hawak na baril. Sa dami ng baril na iyon, kahit si Thomas ay hindi makatakas ng hindi masaktan. Umalis ang mga tao at isang lalaki ang lumapit. Ito ang taong namamahala sa Art Trading Corporation sa Southland District, ang Deputy Chairman, Bernard. Tumayo siya sa pinakaharap at malamig na tumingin kay Thomas. Akala niya noon ay haharapin niya si Thomas pagkatapos ng gabing ito, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ito ng maaga. Si Thomas ay talagang nagpunta sa Blackwater Dock ng mag-isa upang mamatay. Tanong ni Bernard, Thomas, sabihin mo sa akin kung bakit ka nandito. Bakit? Itinuro ni Thomas ang maliit na batang babae sa kahon at sinabing, nariyan ang bakit mo. Iyon ang dahilan kung bakit ako napunta sa Blackwater Dock. Iyon ang dahilan kung bakit siya nandito. Bahagyang kumunat ang noo ni Bernard. Paano mo nalaman? Sa katunayan, walang alam si Thomas. Tinadya ni Thomas na sabihin, kailangan ko bang iulat sa iyo ang alam ko o hindi ko alam? Natigilan si Bernard at nagkibit balikat siya pagkatapos noon. Hindi mahalaga. Anyway, hindi kita hahayaang umalis dito ng buhay kahit magsumbong ka man sa akin o hindi. Itinaas niya ang kanyang kamay at lahat ng baril ay agad na nakatutok kay Thomas. Hanggat nagbigay ng mga tagubilin si Bernard, 12 ng mga baril sa pinangyarihan ang sabay-sabay na magpapaputok. Siguradong mamamatay si Thomas. Sa kritikal na sandali na ito, sunod-sunod na tunog ng mga sirena. 12 ng mga sasakyan ng pulis ang nakapalibot sa eksena at lahat ay nakulong sa loob. Kumunat ang noo ni Bernard at agad niyang sinenyasan ang lahat na panatilihin ang mga baril. Pagkatapos nito, sunod-sunod na bumaba sa mga sasakyan ng mga pulis.
Pinalibutan nila ang eksena, kaya walang makaalis. Lumapit si Vincent, ang punong distrito, at may isang tao sa tabi niya na may hawak na payong para sa kanya. Ginoong Vedestos, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Napakaraming tao ang nagkukumpulan dito. May balak ka bang mag-film? Ang mga salita ni Vincent ay may nakamamatay na aura. Hindi natakot si Bernard at mahinahon niyang sinabi na balitaan ko na may gumamit ng barko at itinago ito bilang barko ng Art Trading Corporation para maghatid ng mga kalakal. Dumating ako partikular sa ibang mga tao upang tingnan para hindi ito makasira sa imahe ng kumpanya. Oh, may ganyan ba? Tiningnan ni Vincent ang maliit na barko at nandoon nga ang logo ng Art Trading Corporation. Kaya, sabi niya, oo, ito talaga ang logo ng Art Trading Corporation. Sabi ni Bernard, bagaman ang maliit na barko ay may logo ng Art Trading Corporation, wala itong kinalaman sa amin. Mr. Brown, hindi ka dapat malinlang ng mga kriminal. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin. Nagpatuloy si Vincent. Dahil hindi ito ang barko ng Art Trading Corporation, kailangan kong bawiin ito at mag-imbestiga ng maayos. Mr. Vedestos, okay lang ba? Napahawang ang sulok ng bibig ni Bernard. Halatang medyo hindi siya nasisiyahan sa ganoong resulta. Pero masasabi ba niyang hindi? Mayroong plantman sa lahat ng mga kahon na iyon. Kung ang Art Trading Corporation ay nalink sa bagay na ito, pagkatapos ay kailangan nilang umasa sa isang mahirap na hinaharap. Mayroon na silang sapat na mga problema sa kanilang mga kamay gaya noon. Pagkatapos ng ilang malalim na paghinga, sinabi ni Bernard, ang pinagmula ng mga kalakal na ito ay hindi alam at dapat itong ibigay sa pulisya. At saka, hindi ito mga kalakal ng Art Trading Corporation, kaya hindi ako makapagpasya. Mr. Brown, magagawa mo lahat ng gusto mo. Tumango si Vincent. Kung ganoon ang kaso, hindi ako magpipigil. Kumaway siya at tinatakan ng mga pulis ang eksena. Ikinulong nila ang lahat ng mga kahon at inaresto ang lahat ng mga taong kinauukulan at mga kuli na responsable sa pagdadala sa kanila. Si Bernard naman at ang iba pa, umalis na sila. Hindi ngayon ang oras upang makitungo sa Art Trading Corporation. Ang gusto ni Vincent ay itong batch ng mga paninda. Nang makaalis si Bernard ay puno ng galit ang mukha nito. Ang batch ng mga kalakal na ito ay makakaapekto sa kinabukasan ng Art Trading Corporation sa Southland District. Walang aksidenteng pinapayagan. Gayunpaman, lahat sila ay pinigil ni Vincent. Bukod dito, biglaan din ang hitsura ni Thomas. Kung hindi lumabas si Thomas, hindi sana sumama si Bernard na may kasamang ibang tao para palibutan siya at hindi rin siya napapaligiran ni Vincent. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa bitag ni Thomas. Nagtulungan sina Thomas at Vincent para lokohin si Bernard at galit na galit si Bernard. Sa kabilang panig ng mga bagay, naglakad si Vincent kay Thomas at sinabing taos puso, I'm sorry, Mr. Mayo. Ginawa kitang pain. Kabanata 1687. Hindi ito pinansin ni Thomas. Tiningnan lang niya ang batang babae sa kahon at mahinang nagtanong ano ang nangyayari. Naging seryoso na rin si Vincent. Tumingin din siya sa batang babae at nakakunot ang noo niyang sinabi, hindi ko rin alam. Ang alam ko lang ay napakahalaga ng mga paninda ngayong gabi sa Art Trading Corporation. Iniling ko sa iyo na pumunta dito para lamang alertuhan sila at makita kung ano ang mga kalakal na ito. Sa ganitong paraan, maaari kong dalhin ang aking mga subordinate at pumunta. Ngunit hindi ko inaasahan na ang batch ng mga kalakal na ito ay talagang tao. Hindi, maaari pa bang ituring ng mga tao ang mga iyon? May mga bulaklak na tumutubo sa ibabaw ng katawan ng batang babae. Kung tutusin, matatawag siyang flower fairy pero isa lang siyang halimaw. Ang maliit na batang babae na ito, pati na rin ang iba pang plantmen na nakulong sa iba pang mga kahon ay napakahalaga para sa pagsasaliksik. Marahil, naiintindihan nila ang mga sikreto sa likod ng Art Trading Corporation pagkatapos paaralan ng malinaw ang mga bagay na ito. Seryosong sabi ni Thomas, Mr. Brown, itinaya ko ang aking buhay bilang pain para sa iyo. Kailangan mong gantihan ako para dito. Magbayad. Oo, kailangan kitang gantihan, tanong ni Vincent, I wonder what you want for compensation, Mr. Mayo. Gusto mo ba ng bounty o iba pang bagay? Bounty. Si Thomas ay hindi kapos sa pera. Itinuro niya ang batang babae sa kahon at sinabing, gusto ko siya. Ito. Nakaramdam ng lungkot si Vincent.
Ang maliit na batang babae na ito ay isang napakahalagang paksa ng pananaliksik. Siya ay isang napakahalagang palatandaan at ebidensya laban sa Art Trading Corporation. Paano siya madaling ibigay sa iba? Ngunit sa pangalawang pag-iisip, si Thomas ay may pinakamahusay na mga kasanayan sa medikal sa buong Southland District. Maaaring magamit ni Thomas ang batang babae na ito bilang isang catalysta para sa isang pambihirang tagumpay at alamin ang mga lihim ng Art Trading Corporation. Matapos niyang isipin ito, sumama sa kanya si Vincent at sinabing, "Okay, walang problema. Ibibigay sa iyo ang batang babae na ito, Ginoong Mayo. Ngunit may isang bagay na dapat kong linawin ng maaga. Sorry kung ang harsh ko. Wala akong problema sa pagbibigay sa iyo ng batang babae na ito, ngunit nais kong maging ligtas ang batang babae na ito. Hindi siya dapat masaktan." Kumpiyansa na sumagot si Thomas, "Oo naman." "Okay." Tumingin si Vincent sa batang babae at sinabi, "Ibibigay ko sa kanya ang codename na Clover at iiwan mo siya para harapin mo. Bukod dito, aayusin ko ang mga opisyal ng pulisya na dumating upang tiyakin ang kanyang kaligtasan paminsan-minsan. Ito ay isang kinakailangang pamamaraan. Sana hindi ka mag-isip, Mr. Mayo." "Sige." Matapos itong pag-usapan ng dalawa, lahat ng iba pang mga kahon ay binuksan, at lumabas na sila ay talagang puno ng mga tao. Bawat isa sa kanila ay parang batang babae. May mga bulaklak silang tumutubo sa kanilang katawan. Lahat ng iba pang plantmen ay dinala ng pulisya. Si Clover lang ang kinuha ni Thomas. Hiniling ni Thomas kay Aquarius na ipadala si Clover sa Kindness Clinic at ibinigay siya kay William. Partikular niyang sinabi sa kanya na alagang mabuti si Clover at hindi dapat magkaroon ng anumang aksidente. Siyempre, hindi naglakas loob ang Aquarius na magpakalma. Napakaingat niya sa daan. Matapos ipadala ni Aquarius si Clover, pinatibay din ang gawaing panseguridad at isang malaking bilang ng mga security personnel ang inayos malapit sa Kindness Clinic. Hindi lang iyan, hiniling din niya sa Scorpio at Capricorn mula sa 12 Golden Zodiacs na magpalit-palit para bantayan siya. Ito ay upang matiyak na walang mangyaring mali. Para naman kay Thomas, wala siyang ginawang kakaiba. Umuwi na lang siya ng gabing iyon parang walang nangyari. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Maligayang pagbabalik, agad namang umakyat si Emma. Kinuha niya ang payong ni Thomas at inilagay sa stand. Halos madaling araw na, ngunit hindi pa natutulog si Emma. Hindi naman sa ayaw niyang matulog, pero sa sobrang pag-aalala niya ay hindi siya makatulog. Inaplos ni Thomas ang mukha ni Emma, naawa at naantig. Kung may babaeng nagmamahal sa kanya ng lubos sa kanyang buhay, hindi magiging ganap na walang saysay ang kanyang buhay. Magpahinga na tayo. Sige. Pagkatapos maghilamos ng dalawa ay nakatulog na sila. Niyakap ng mahigpit ni Emma si Thomas sa takot na kumawala ito sa kanyang mga braso. Totoong-totoo ang takot niyang mawala siya. Natulog sila hanggang alauna ng hapon. Nang bumangon si Thomas sa kama, napakaamo ng kanyang mga galaw kaya hindi niya inistorbo si Emma. Pagkatapos niyang magbihis, marahan niyang hinalikan ang noo ni Emma. Umalis siya ng bahay nang walang sabi-sabi. Marami pa ring mga bagay ang naghihintay sa gagawin ni Thomas. Anong sikreto ang itinago ng batang babaeng iyon, si Clover? Dapat niyang malaman. Pinaandar ni Thomas ang makina at nagmaneho papunta sa Kindness Clinic. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa klinik sakay ng kanyang sasakyan. Bagamat walang tao sa pintuan, naramdaman ni Thomas na ang Kindness Clinic ay nasa isang estado ng may sensinang proteksyon. Nangangahulugan ito na nagawa ng Aquarius ang isang mahusay na trabaho. Pumasok si Thomas. Pagkapasok niya sa klinik, nakita niya si William na tuwang-tuwa na naglalakad sa loob ng klinik. Halos kamukha niya si Columbus na nakatuklas ng bagong lupain. Sa sobrang tuwa niya ay hindi niya alam ang sasabihin. Nang makita ni William si Thomas na dumating, sumigaw siya, "Mr. Mayo, dumating ka sa wakas. Naniniwala ka ba sa pagkakaroon ng Diyos sa mundong ito? Hindi mahalaga. Maniwala ka man hindi, talagang naniniwala ako. O hindi, siya ay ganap na baliw." Kabanata 1688. Lumabas si Aderi mula sa inner room at malamig na sinabi, "Dad, don't talk nonsense anymore, okay?" Napakawalang galang nito sa iba. Awkward na umubo si William. "Nakuha ko. Magpapansin ako." Pagkatapos, hinawakan ni William ang kamay ni Thomas at pumasok sa loob. Sabi niya habang naglalakad, "Nakakamangha talaga ang batang babae na pinadala mo kagabi.
Ang nangyari sa kanya ay isang bagay na hindi mo maisip. Halika, ipapakita ko sa iyo. Dinala ni William si Thomas sa isang research room. Ito ang lugar kung saan karaniwang nag-aaral ng medisina si William. Ngayon ay naayos na ito at naroon din ang isang hospital bed. Kasalukuyang nakahiga dito si Clover para sa pagsasaliksik. Sa sandaling ito, nakapikit si Clover na para bang natutulog. Ang kaibahan sa kagabi ay hindi ganoon kapatla ang mukha ni Clover at mukhang malusog siya. Ito ay mas mahusay kaysa sa maputlang hitsura kagabi. Makikita na sa nakalipas na 7 o 8 oras, si William ay gumawa ng maraming pagsisikap. Nakatulog siya, tanong ni Thomas. Oo, sumenya si William kay Thomas at hiniling na tumingin siya ng malapitan. Mayroon pa ring tiyak na distansya sa pagitan ni na Thomas at Clover kahapon. Tsaka madilim na sa gabi kaya hindi siya masyadong makakita. Ngayon, sa ilalim ng surgical light, kitang-kita niya ang bawat bahagi ng katawan ni Clover. Makikita na ang mga ugat ng mga bulaklak na tumubo kay Clover ay tumago sa kanyang balat na tila tumubo sa lupa. Ginoong Owen, totoo bang mga bulaklak ito? Si Thomas ay nasa suspensyon pa rin ng kawalang paniwala, iniisip na ito ay maaaring isang uri ng sining ng pagganap. Masyadong surreal ang lahat. Ngunit ibinasura ni William ang kanyang ideya. Sabi ni William, ang mga bulaklak na ito ay totoo lahat, hindi peke. Tinuri ko na ang mga ugat ng mga bulaklak at ang mga litid ng batang babae ay magkakaugnay. Nakakamangha, hindi ba? Ang mga ugat ng tao ay konektado sa mga ugat ng mga halaman. Ang mga bulaklak na ito ay bumubuo ng isang uri ng pag-iral sa isa't isa sa maliit na batang babae. Hindi ko alam kung ipinanganak siyang ganito o natamo ito ng artificial. Kung ito ay nakuha sa artificial na paraan, nagtataka ako kung gaano kasulong ang operasyon upang maiwasan ang pagkamatay ng mga bulaklak at mga tao sa parehong oras. Parang graph. Ang problema ay ang paghugpong ay paghugpong lamang ng mga halaman sa mga halaman. Hindi pa nila narinig ang paghugpong ng mga halaman sa katawan ng tao. Dugo at sustansya ng katawan ng tao ang ginamit para pakainin ang mga bulaklak na ito. Sinabi ni Thomas, sa madaling salita, ang mga bulaklak na ito ay bahagi na ngayon ng katawan ng batang babae, tulad ng kanyang mga kamay at paa. Tumango si William. Tama iyan. Hindi na ito isang bagay na kayang gawin ng tao. Ito ay isang himala at ito ay isang himala na ang Diyos lamang ang makagagawa. Diyos ko, masasaksihan ko talaga ang ganitong eksena sa buhay ko. Ito ay talagang kamangha-manghang. Nag-alat ako. Nagulat din si Thomas. Siya ang Diyos ng digmaan at nakaranas ng lahat ng uri ng sitwasyon. Pero sa totoo lang, hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena. Nakatayo siya sa harap ng operating table at tinitigan ng mabuti si Clover na para bang hinahangaan niya ang isang magandang likhang sining. Tapos, ang dami niyang tanong. Ipinanganak ba si Clover ng ganito o may nag-graft nito sa kanya? Kung ito ang huli, sino ang gumawa nito? Ano ang layunin ng Art Trading Corporation? Ano nga ba ang nais ng Art Trading Corporation sa pamamagitan ng pagdadala ng mga ganitong kakaibang tao sa Southland District bilang mga kalakal? Hindi mo ari ni Thomas. Kabanata 1689. Tanong niya, Mr. Owen, sa iyong palagay, mayroon bang espesyal na halaga ang batang babae na ito? Hinawakan ni William ang kanyang balbas at sinabing, hindi ko naisip ang kanyang espesyal na halaga. Pagkatapos ng lahat, walang espesyal maliban sa pagiging kamangha-manghang. Pero, itinuro ni William ang mga bulaklak sa katawan ni Clover at sinabing, patuloy akong nagkakaroon ng intuition na ang mga bulaklak na ito ay maaaring ang aktwal na pinagmumula ng halaga. Pagkatapos mamulaklak ang mga bulaklak na ito, tiyak na marami tayong makukuhang sikreto. Ito ba? Tiningnan ni Thomas ang mga bulaklak at nagpasyang hintayin ang sandali kung kailan sila namumulaklak. Dapat nilang mahanap ang sikretong nakatago sa likod ng Art Trading Corporation sa katawan ni Clover. Sa oras na ito, lumapit si Aderi at galit na sinabi, sapat na ba ang inyong nakita? Pwede ka bang lumabas? Sandaling natigilan sina Thomas at William. Pagkatapos, nakuha nila ito. Bagamat napaka-espesyal ng batang babae na ito, siya ay isang maliit pa rin kung tutuusin. Pakatao pa siya. Nagkaroon din siya ng saya at kalungkutan. Paano siya pag-aaralan na parang isang bagay sa lugar? Hindi nararapat para sa dalawang lalaking may sapat na gulang na tumingin sa isang batang babae ng ganoon, tama ba? Si Aderi ay isang babaeng maselang isip.
Naiisip niya ang mga bagay na hindi maisip ni William o ni Thomas. Ito ay isang perceptual na pag-iisip ng isang babae. Habang tinutulungan si Clover na maghugas, tinabi niya na may kaunting kalungkutan pagkatapos ng mga oras na ito ng pagmamasid, si Clover ay dapat lamang magkaroon ng IQ ng isang 3 taong gulang na bata. Siya ay may emosyon at alamang takot, ngunit hindi siya maaaring gumamit ng mga salita o dapat kong sabihin, hindi siya makapagsalita. Parang ginamit na siya bilang test object para sa grafting sa murang edad. Napalunok ng laway si Thomas. Kung ganon, nakakaawa talaga si Clover. Bukod kay Clover, marami rin ang katulad niya. Lahat sila ay ginamit bilang test subject at napilitang sumailalim sa grafting noong sila ay napakabata. Ito ay napaka-unethical na pag-uugali. Masasabing sadyang hindi makatao ang Art Trading Corporation sa paggawa nito. Sa sandaling ito lang nagbago ang isip ni William at sinabing, nagkamali ako. Walang Diyos sa mundong ito. Ang hitsura ng Clover ay hindi ang obra maestra ng Diyos, ngunit ang gawain ng dyablo. Ang impyerno ay walang laman dahil ang lahat ng mga demonyo ay nasa mundo ng mga tao. Napabuntong hininga si Thomas. Tumalikod siya lumabas ng kwarto. Nang makarating siya sa pinto ay tumingin siya sa labas. Hindi pa rin masyadong maganda ang panahon ngayon. Kulay abo pa rin ang langit at uulan muli sa isang punto. Bulong niya sa sarili, Art Trading Corporation. Anong balak mo? Si Thomas ay nakatagpo ng hindi mabilang na mga kalaban. Kabilang sa mga ito, mayroong maraming mga tao na may matalinong pamamaraan, tulad ng isang tusong tao tulad ni Nicholas, ang pinuno ng pamilya Gomez. Gayunpaman, walang kalaban na nagparamdam kay Thomas na kakaiba at nakakatakot. Para akong nanunood ng horror movie noong bata. Parang nakita ko si Pennywise sa imbornal o narinig ang tawa ni Jigsaw. Ang nakakatakot na tunog ay nagpanginay sa mga tao. Hindi ang kanyang mga kalaban ang kinatatakutan ni Thomas, kundi ang kapangitan sa puso ng mga tao. Anong uri ng mga benepisyo ang nilalayo ng Art Trading Corporation sa pamamagitan ng paggawa ng gayong walang konsensyang gawa? Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Ano man ang mangyari, dapat niyang ganap na alisin ang Art Trading Corporation. Banata 1690. Ang bagay ni Clover ay isinantibi pansamantala at si Thomas ay umuwi. Pagdating niya sa bahay ay may nakita siyang sasakyan na huminto sa may pintuan. Bumukas ang pinto ng kotse at pumasok ang dalawang matipunong lalaki na may dalang malita. Tinundan sila ng isang babaeng nasa edad 50 anyos. Felicia, nandito na ang mga paninda, sabi ng babae habang naglalakad. Nang marinig iyon ni Felicia ay agad siyang tumayo at naglakad. Tinabi niya sa dalawang matipunong lalaki na maingat na ilagay ang kahon at binayaran sila ng shifting charge bago sila umalis. Nagkatinginan sina Emma, Johnson, at Thomas dahil hindi nila alam ang ginagawa ni Felicia. Felicia, anong ginagawa mo? Diretsong tanong ni Johnson sa kanya. Itinuro ni Felicia ang nasa katanghaliang gulang na babae at sinabing, pakilala ko siya sa inyo. Ito ang deputy director ng aming kumpanya, si Charlotte Rowe. Si Felicia ay isang English teacher sa isang high school at si Charlotte ang kanyang superior. Napakaganda ng relasyon ng dalawa. Pagkatapos ng isang post, itinuro niya ang kahon at sinabing, 2 linggo na ang nakalipas, natuklasan ni Miss Rowe ang isang malaking pagkakataon sa negosyo. Nabangkarote ang isang tindahan ng hardware at nagbebenta ng malaking halaga ng alahas. Ngayon, makukuha natin ang mga kalakal sa orihinal na presyo na daan-daang libo sa 10,000 dolyar pagkatapos ng diskwento. Napag-usapan ko na ito kay Miss Rowe. Magkasama kaming namuhunan at bumili ng maraming alahas. Ngayon na sa wakas ay dumating na ang mga paninda, maaari tayong kumita ng malaki kapag naibenta natin ang mga ito. Pagkatapos ibenta ang mga ito, maaari tayong kumita ng hindi bababa sa 1,000,000 dolyar. Nang marinig ito ni Thomas ay hindi napigil ang sumimangot. Walang libreng tanghalian sa mundo. Ang mga bagay na tulad nito ay parang scam, anuman ang mangyari. Kaya, sabi ni Thomas, Nay, sigurado ka bang tunay ang mga piraso ng alahas? Mag-ingat sa pagiging malinlang. Nagalit si Felicia sa narinig. At nagbago na rin ang pag-uugali ni Felicia sa mga nagdaang buwan mula nang bumalik sa pagtuturo. Tinuro niya si Thomas at sinabing, Ma, anong sabi mo? Sa tingin mo ba napakawalang isip ko para madaling malinlang? Ang lahat ng mga piraso ng alahas na ito ay personal na siniyasat ni Miss Rowe at ng aking sarili.
Pinili namin ang mga ito at tinatakan sa mga kahon ng seguridad. Hindi sila peke. Tiit ni Thomas at sinabing, tingnan natin silang muli. Ang mga scammer ay nagiging mas sophisticado at alam kung paano mabiktima ng kasakiman ng tao, kaya mahirap mag-ingat laban sa kanila. Habang nakikinig si Felicia, lalo siyang nalungkot. Ano ang sinasabi mo? Manahimik ka kung hindi ka makapagsalita ng maayos. Ano ang ibig mong sabihin sa kitikawin ng tao? Ito ay isang pagkakataon sa negosyo. Wala kang alam. Tignan mo yung mukha mong walang isip. Ikaw ay walang kabuluhan, itinatapon ang trabahong iyon sa Stellar Jewelers ng ganoon. Wala kang silbi. Siya ay lumalampas sa dagat. At malaki na rin ang pinagbago niya. Nanay, hindi nasisiyahan si Emma. Itinaway ni Felicia ang kanyang kamay. Lahat tama. Ayokong makipag-usap ng marami sa isang karaniwang tao. Miss Rue, paano natin ibebenta itong batch ng mga paninda? Masayang sabi ni Charlotte, nakipag-appointment ako sa isang kaibigan na nasa negosyo ng hardware at pupunta siya kaagad para makita ang mga paninda. Nakipag-usap ako sa kanya at bibilhin niya ito sa 5 beses sa presyo ng pagbili. Malaki. Tuwang-tuwa si Felicia kaya napangiti siya. Hindi na niya hinintay na dumating kaagad ang kaibigang iyon. Pagkatapos ng matiyagang paghihintay ng 1 oras, sa wakas ay dumating ang kaibigan ni Charlotte. Pagkatapos ng ilang maliit na usapan, binuksan ng lalaki ang kahon at sinimulang suriin ang mga paninda. Puno ng alahas ang buong kahon. Kung binili niya ang lahat ng ito sa 5 beses sa presyo ng pagbili, madaling kumita si Felicia ng milyon-milyong dolyar. Baka malaglag ang laway niya sa iniisip lang. Makalipas ang 10 minuto, tumayo ang kaibigan at nakasimangot. May sinabi siya na ikinagulat nila Felicia at Charlotte. Mga babae, peke ang batch na ito ng inyong mga paninda. Napatulala si Felicia sa sinabi niya. Nanlaki ang mga mata niya at nagtanong, pakiusap tingnan mong mabuti. Paano magiging peke ang mga kalakal na ito? Umiling ang lalaki at sinabing, mga peke talaga sila. Bagamat ang pagkakigawa at mga materyales ay lubos na kapanipaniwala, ang mga ito ay mga peking kalakal pa rin. Sa totoo lang, baka ayaw pa ng mga nangongolekta ng basura kung ibebenta mo sa kanila itong batch ng mga paninda na binili mo. Pumalakpak. Nahulog si Felicia sa upuan. Peke. Kung gayon, ang pera ko ay wala na. Kumunat ang loo ni Johnson at magtanong, Felicia, magkano ang nagastos mo sa mga bagay na ito? Sabi ni Felicia sa pagitan ng mga paghikbi, naubos ko na ang lahat ng ipon sa nakalipas na 10 taon. Ito ay higit sa 600,000 dolyar. Siya ay isang may bahay at ang kanyang sweldo ay hindi mataas. Siya ay nagtrabaho ng husto upang makaipon ng pera bawat taon. Sa wakas, nakaipon siya ng 600,000 dolyar at ginastos niya ang lahat ng iyon sa mga kalakal. Naisip niyang kumita ng malaki, ngunit ngayon, nawala na ang lahat. Namumula ang mukha ni Johnson. Ang 600,000 dolyar ay hindi na isang maliit na halaga ng pera para sa kanilang pamilya. Darn it! Itinulak ni Johnson ang mga plato at tasa sa mesa sa lupa at lahat sila ay nabasag. Sabi ni Emma, hindi tayo malinlang ng ganito. Dapat nating ibalik ang perang nawala sa iyo. Nanay, saan mo nabili itong batch ng mga paninda? Sasamahan kita para humingi ng hustisya. Oo, kailangan nating humingi ng hustisya. Kaya, dinala ni Emma si Felicia sa tindahan ng hardware. Hintayin mo ako. Sumunod din si Charlotte. Dumating silang 3 sa hardware store. Diretso silang pumasok at inilagay ang kahon ng mga alahas sa counter. Tigaw ni Felicia, nasaan si boss? Labas. Narinig ng may-ari ng hardware store na si Kyle Watt ang tunog at lumabas. Laming-galinga ang mga mata niyang nakakubli at tinitigan silang 3 ng ilang beses. Pagkatapos, tumingin siya sa kahon ng mga alahas sa counter. Ladies, ano ang problema? Anong problema? Kaway ni Felicia, itong kahon ng mga paninda ay binili lahat sa iyo. Sa oras na iyon, sinabi mo sa amin ng maganda, sinabi na ang tindahan ng hardware ay nabangkarote at nagbebenta ng tunay na alahas sa mababang presyo. Pero ngayon, nagsuri ako sa mga eksperto at lahat sila ay peke. Mga peke, ibalik mo sa akin ang pera ko. Tinulak ni Kyle ang salamin niya. Humisi siya at sinabing, lahat ng mga gamit sa tindahan namin ay genuine. Hindi ako magpapalinlang sa sino man. Siguradong hindi galing sa tindahan namin itong mga paninda mo.